afternoon po mga kababayan ng Sir. This is Jam the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod sa today is August 10, 2026 at tayo ngayon nagpapunta dito yan sa may Makati Medical Center. Dito yan sa may Amorsolo del Pilar, Amorsolo Street, Pio del Pilar, Makati. At dadalhin po natin sa Century City, sa may Kalayaan Avenue, Poblacion, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po. Diktado ng problema itong mga at ngayon po ay kahit paano ay naaayos. Ay paano po, pero hindi po tayo sumusunod dahil meron pa rin po talaga tumataas ang tubig, ulan at ang baha. Una siyempre titignan po kung ano po yung mga obstruction dito, bakit hindi ito tuloy-tuloy yung tubig ba. Pero ang isa po talaga na makita, lalo na pag nagpa-pumping po talaga yung mga pumping stations, basura po yung lumalabas basura po talaga. Sige, go ahead partner, may tanong ka ba kay Yusik Claire? Oo, so maliban dito kasi nakaantabay kahapon pa yung Pangulo, no? Sa mga lugar na madalas bahain, pati rin yung mga mga malapit sa water reservoir at sa mga dam. Ano yung sabi mo kanina? Umaapaw na ang partner? Ang Lamesa Dam? Oo, kasi ayon doon sa huling advisory ng Pag-asa kaninang alas 5 ng hapon ay nasa spilling level na ang Lamesa Dam. Kaya bantayan natin kung ano yung mga sunod hakbang ng LGU dahil nga walang floodgate itong Lamesa Dam. At ang overflow nito, yung pag-agos ng tubig na galing at kapag umapaw yan ay pumupunta sa Tulyahan River na dumadaan sa Quezon City, Valenzuela, Malabon at bago makarating ng Manila Bay. So ano pa po yung ito kasi particular talaga ang sinabi ng Pangulo kahapon, Yusik Claire, ano pa po yung ganyan mga bilin sa ating mga ahensya para bantayan yun, yung paprotektahan ng ating mga kababayan? Katulad nga sa pag-umapaw at nagpakawala ng tubig, asahan talaga natin, no? Natataas yung tubig sa mga river, katulad niya sinabi nyo at kasi nagiging kapit ng ng buhos ng pag-release ng tubig mula sa mga dam. So dapat talaga ay ito yung nababantayan ng Pangulo. At maliban dyan, ang piling ng Pangulo, especially kay Secretary Rex, huwag pabayaan yung mga tao na naapektuhan kahit na po ito'y nakauwi na at wala na sa evacuation center. Isa po ito ay naapektuhan. Kahit na sa bahay na po at nakabalik sa bahay ay dapat pa rin po makatanggap ng mga tulong at kain, hygiene kits, lahat po ng pwedeng itulong ibigay po. Hindi po ibig sabihin na sa evacuation center yun lang po tutulungan. Kahit nakauwi po kayo sa bahay, yun po yung bigay ng Pangulo. May mga lalawigan pa o lungsod, Yusik Claire, na iminumungkahin ng cabinet na isailalim sa state of calamity sa ngayon? Sa ngayon wala pong napag-usapan patungkol po dyan, pero ang isa po talagang titignan ay masyado daw po naapektuhan ang bagyo. So, kaya tinignan din po dyan kasi sobrang buhos po ng tubig ulan mula sa bundok. So, ayun po, yung nagiging bagyo po sa bagyo. So, yun po, pati po sa Paranaque at Las Piñas pupuntahan po yan. Sa aking pagkakalam ay hindi ko alam po kung anong araw kanila sinasabi ni Secretary Bill, pero yun po ang sabi sa amin, kaya po nang una siyang umalis after yung briefing namin in the middle ng aking briefing ay umalis po dahil may pupuntahan pa po siyang dapat na tingnan at din. Ako po yung mag-other matters. Partner, okay ka na ba sa mga tanong sa Agas? Ako po yung mag-other matters, Yusik Claire, dahil nga over the weekend ay ibinulgar, first time natin narinig mula kay House Majority Leader Sandro Marcos yung mga naging